Mayong hapon kaninyong tanan. And we are going to continue sa pagtuon sa people in the New Testament. And we are still studying about the Lord Jesus Christ, ika-43, mga igsoon. The manifestation of the earthly life of Christ. Ika-43. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Salamat kay Lord sa strength nga imong gihatag namo o sa hamubo nga pahuway sa matag usa. And thank you for bringing each and everyone here again for this message that you're going to give us. Allow me, O Lord, to deliver this according to your wisdom, according to your power and boldness. Allow me, O God, to deliver this that can really make you happy, O God, watching us today, nga mahimaya jud ka sa among taliwala. Salamat kay Lord sa opportunity, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Kagahapon, ang atong gisgutan nga babae, si Bathsheba. O nganong si Bathsheba, nahimo man siyang parts kinabuhi ni David, kaya naligo siyang way atop iyang banyo. So, dili to sala ni Bathsheba. Maingon sa nato nga nganong gialaw man to sa Ginoo. Makaingon ta nganong gialaw sa Ginoo, wala nag-encourage ang Ginoo nga sa pagpanapaw. Pero og unsay plano sa Ginoo sa kinabuhi ni David, nga nganong si Solomon may nagsunod sa iyahang trono. Kinsa man na si Solomon? Bunga sa pagpakasala ni David o ni Bathsheba. Di ba, no? So, daghan kay mga questions sa atong utok, but ang lesson diha ba? Ginoo mo'y nag-decide, ayaw na mong reklamo. Hindi mo, raman mo. Di ba, no? Ingon na ang atong take, ana ba? Kay usahay, mas marunong patas Ginoo, mga igsoon. Kitsa may mapili aning kalibutan na, nga pwedeng makaingon ta nga mo'y bearer sa buluhaton sa Ginoo. Wala. Wala gyud. Muna kita, dili ta mahimong judgmental na kinsa may pwede mudala sa buluhaton sa Ginoo. Naiuban gikan sa prisuhan, naiuban nakapatay, naiuban kanang broken family, naiuban ingon na ba, but daghan mga tao nagtan-aw sa status sa tao before sila maminaw. O dili na siya biblical. Di ba? Kay ang Ginoo mismo sa kadaghang anak ni David, na siya anak sa tarong nga relasyon. Pero nganong wala man dito gikuha sa Ginoo ang nagsunod. Kunya importante biya to kay mao biya ito nasubay mga igsoon hantod karon. Hantod sa kanang New Testament ba? Nga diin gipagawa si Christ. Linya biya to. Mao na nga dili gyud nato ma-question ang pamaagi sa Ginoo because siya ra gyud nasayod gyud unsa gyud limtunganay aning tanan. Kita kutob ra gyud sa atong kayang ma-imagine ba? Oh. Karon magisgot sa taglaing babay. The title of this message, mga igsoon, Jesus forgives a woman taken in the act of adultery. Kinsa maning bayhana ni? Mary Magdalene. So si Mary Magdalene was judged by the Pharisees. According to them, caught in the act. Pero, laktod nga pagkaistorya, randomly mga kaigsunan, na damay lang yun to si Mary Magdalene sa dautan nga tinguha sa mga Pharisees ngadto kang Christ. Og sa nganong pagkahitabo nga nganong si Mary Magdalene magyud ang nataymingan. Dili yun na timing para sa ako Nganong si Mary Magdalene magyud kay siya gyud to.
ang gusto sa Ginoo nga makaangkon sa panalangin, mga igsoon, nga gihatag ni Christ sa ilang gi-accuse. Alright? So, ato na yung kanang himay-himayon, mga igsoon. Tulo ka punto nga ato isgutan. Number 1, the accusation and the trap. Accusation siya, kay literal man, nga naagid sila gida nga babay, nga nasakpan nila, nga nag-adultery, but ang ilang hidden motive, ang ilang hidden nga plan is to destroy the Lord's image. No, pangitaan nilang sayop si Christ. Kay si Kristo nagpailaman nga siya teacher, nagpaila siya nga kanang magtutudlo siya, nagsige siya panudlo, mga igsoon, unya ang kaning mga Pharisees nagtuon gud na. Mo na ilang sukdon ang nahibaw-an ni Christ bahin sa balaod kabahin ni Moses. Tanaw na may balaod si Moses bahin anang adultery. So, they present a woman caught in the act of adultery before him as a test case, hoping to trap Jesus into saying something that they can use against him. Unsa kay tubag ani, anha ta magsugod. Kabantay mo na mga debatidor karon, mga igsoon, nga way laing gibuhat sa ilang kinabuhi kundili mangguba og image sa mga preachers, mangguba og image sa mga Christians. It will only begin with one simple question. Unya diha day kasugdon nila kung unsay imong knowledge sa dihang masayop na ka. Diha kanila kanang kulatahon og ayo sa ilang mga istorya. Wa gyud na usab, mga igsoon. Mao ra gyud gihapon. And we can see a lot of like a Pharisee today. Now in John chapter 8, arita diri sa John chapter 8 magpabilin. And we will read first ang verse number 1 to verse number 6 sa pirmero nga bahin. Istorya ni kabahin, mga kaigsunan, sa babae nga gipasaylo. In verse number 1, the Bible says, Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. So, para sa mga Pharisees, perfect moment para pakaulawan si Kristo kundi ni siya katubag. Kani mga tao nga dautan og tinguha sa ilang isig ka tawo, mga igsoon, mao ning mga gipangita nila nga mga senaryo. In verse number 3, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Nasakpan yun nga nag-adultery. Now in verse number 5, diara ang ilang strategy. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Kabahin sa balaod ni Moses, batuhon ni siya. Agree ang mga tao, anak, kay balaod man na. It is a law. Pero, niyon sila, wa pa batuha. Ingon dahil sila, pero, unsa may imuhang sugyot, ani. Tricky kaayo, mga igsoon. Kaning yawa, maurag yun niyang paagi, wag yun bag-o, mga kaigsunan. Lipat-lipaton ang mga iya sa Diyos. Kung si Kristo iyang gibuhatan ana, mga igsoon, di lang yun siya kalusot ni Christ. Kay si Kristo nagbasi ra gyud sa pulong. Nagbasi, mga kaigsuonan, sa iyang amahan. No? Pulong man siya. Nagbasi ra gyud siya diha. Dili siya mo go out of the context. Mao na kita, mga Kristohanon, kung mubasi lang gyud ta sa pulong sa Ginoo, dili ta mo pataka dihag bulak-bulak. Kung unsay pagtudlo nato, dili nato punan, dili nato kuhaan. Nagbasi ra gyud ta diha. Wa gyoy, mga Pharisees, nga makalusot sa atong kinabuhi. Mo na si Christ, nagbarog ra man gyud siya, kay siya man ang pulong, di man siya pwede matuis, mga igsoon.
Ingon sa verse number 6, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. So, ang ilang tinguha, mga kaigsunan, ilang dakpon si Christ. Tempting him, gitest siya. Unsa kay itubag, ani? So, kung panalitan, mayon siya, dili na batuhon. Dili na batuhon, tagaan na og kapasaylohan. Di, gibreak niya ang balaod. O niya, panahon, pabaya sa balaod, samtang naa pa si Christ. So, careful gid siya, ani, kay wa pa man siya nakahatag sa iyang kinabuhi. Wala pa may grace. They are still in the law. Mao na careful kay siya sa pagpanudlo. Mao na ang mga disciples ni Christ, careful sa sila sa pagpanudlo kabahin sa grace, tungod kay wala pa man good. They are still under the law. Pwede sila ma-press, pwede sila magukod, pwede sila mapriso. Kay dako kay na og kanang salaod sa ilaha if you go against the law. So, grabe ang situation. Pero kinsa may makabitik ni Christ? Mao nakita kung kuyog nato si Kristo, kinsa may makabitik nato? Kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo and you stand with, according to what the Bible says, kinsa may makabitik nimo mga igsoon? Di ba? Bisag kung saan pagkagsungog-sungog, maglantugi lagi ta, maglalis lagi ta, bitik na. Ayaw gyud mo gyud sugot kay ang ningon ng Ginoo, ayaw ipakig-away, ipakiglalis ang akong pulong, iwali, itudlo. Pero ayaw ipakiglalis. Bisan pa og kanang unsa nga klase nga forum. Basta ang setting mga kaigsunan debate, ayaw gyud. Nya mayon sila si Paul lagi. Niadto man sa synagogue og nagdebate. Wala man to, nagtudlo man to siya. Reasoning with the Jews. No, di man to kanang debate sama sa nahitabo karon nga makita na to nga istorya siya nya ang mga tao magbugal-bugal. Woo! Di man to inyo lala. Karon lahi man ang debate karon kay magpa-indigay man sa hambog. Kinsay mas bright. Pero tanaw na to kinsa bay makadaog wa man. Puros pildi. Puros nangaguba ang ilang mga reputations. Are you listening? Mabita na, what you kita mga igsoon o mga older nga mga generation sa mga preacher nga nakasalang diha sa debate. Gibawal lagi na sa Ginoo. Gibawal na sa Ginoo. Dili ta kinahanglan nga pildihon na to sila in order for them to believe. Because whether you like it or not, pag napildi na to sila silang tugi, wag yun na to sila na win. Na-harden na to silang samot. Mabita na kita, we don't agree with the LGBT. Kana ilang pride. Giguba mga igsoon ang rainbow. Kanindot la sa rainbow. Makita tag rainbow, makakwanta bas Ginoo ba, Lord? This is a memory sa flood. Kay diha na nagsugod ang paggawas sa rainbow during the time of Noah. Ug nindot kayo na siya og mensahe. Nga wala na'y baha nga mahitabo sama sa nahitabo sa panahon ni Noah. Promise na, pero unsa man ni nagbaha, lahi man. Gigamit man mga igsoon ang rainbow. Unya sila na mismo nag-ingon, kung di may pasudlon sa Ginoo sa langit, di mag-slide sa rainbow, ilahan na ng rainbow yun. We are not against them because they are not the enemy. Our enemy is the devil. Mo nag-ingon ba? Let's love the sinner but hate the sin. Ang ilang mga binuhatan, mo gyud katanggap-tanggap gyud. Mo na makita nimo na may daghan karon gipang post mga igsoon sa social media nga naay magwali panahon sa mga LGBT nga kuan ba sayop sa na siya nga para nako ha sayop sa na siya nga venue nga imong atakon sila sa ilang gingharian kay you are hardening their heart. Unya sila kay nagpakita og love, unya ikaw dito nagwali ka against nila.
Bisag kung saan pa nimo, wrong place jud ka. Di ba? In order to win them, ako nakasuway naman jud ko og kanang soul winning og kanang bayot, mga igsoon. Nausab gyud baya sa grasya sa Ginoo kay siya mo usab. Pero wag gyud na mo siya gi pakauwawan bitaw nga ikaw bayot ka, ikaw kuan ka, kinahanglan mag-usab ka kay di ka malangit kung di ka mag-usab. Sayop. Kay ang kaluwasan baya mag-una sunod na ang kausaban. Dili baya una ang kausaban unya dayon kaluwasan. When you have the right repentance, gidawat nimo ang Ginoo, wa pa ka nausab. Pero sa dihang ni puyo na si Christ sa imong kinabuhi, that is the beginning of your journey nga mausab na ka. Ato among gi soul winning nga bayot dito sa Pasil, nausab gyud to siya. Pero limited ra man gud kay ang pagka-estudyante namo, di man kutob ra man anang tulo ka tuig. So na-transfer na sad sa lain nga mga estudyante. Nabalik ka bayot. Nausab na gyud to, niya gusto na gyud siya maglalaki siya. Mao to nadana mo dito sa simbahan unya pagkahuman ko nga dili ra ba pwede nga taas og buhok kay lalaki man ka. Ayaw pag binabay og sanina, kinahanglan maglinaki ka. Sugot siya. Kay gusto na gyud siya mag-usab. Si Godfrey, ang iyangan Godfrey. So dapat ma-free siya. No? Tungod sa Ginoo. O karon, sugot na siya. Niko sa di pa ta mo adto sa simbahan sa katipunan, hapit tag barbershop. Sugot siya. Alaki na siya pag-abot dito, pabarugon para tanang mga bisita. So barog na tanan. Lipay kay ko sa kung kasing-kasing ba. Agoy pagtanan ako stiil gasandal panti ini siya. Gasandal. Kung nakalusot yun, ang kuan kaaway ba? Nagmaong, ga t-shirt, mubo, nagbuhok. Wa man ko kabantay, sandal, manday gisulob, oy. Dili ka nang naitakong ka ng sandal nga. Mubo ba? Wa jud ko kabantay sa dali na mo. Step in. Di sandal na may tikong no. Step in di ay. Kailangan mo step ra ka. Ning ko kabantay pag mapahula magyutog bisag ana lang kanang kuan na ba higayon na nga na sapatos bitaw or bisag sinilas na lang. Pero sa grasya sa Ginoo, kanang magbalik nami dito sa Pasil, kay magkuha nami dito, magpundok nami, para magtudlo ko sa pulong sa Ginoo. Naa na gito siya, unya, wa na gito siya nagsulob og kanang binabay. Wa na nagsulob og binabay. Sulipay kay ko, magsige na siya tambong, magkuha na, mag-rubber shoes na. Pero pagkahuman na sa akong eskwela, nabalhin na nga to sa laing estudyante. Nabayot magbalik. Nawala gid siya. Mo na dili gyud nato pakauwawan ang makasasala. Kay dili sila ang kaaway. Ang kaaway si Satanas nga nagkontrol sa mga makasasala. Let's love the sinners but hate the sin. Mao na mga igsoon, mao ni nahitabo diri. They want Christ to hate the woman. Pero wala ni sugot si Christ sa ilang bitag. No, gipabitag man nila si Christ, pero wa gyud nila nabitag mga igsoon. Mao na ningon si Christ diri sa point number 2 nato, the response of Jesus. Atong paminawon unsa may response ni Christ? His response shifts the focus from condemnation to self-reflection and personal sinfulness. So, gipakita ni Christ og unsay kasing-kasing sa mga tao nga nagdala sa babay in the first place. Nganong imo man nagtaralon diha padung dito sa kadaghanan mga tao. With the wrong intention. Di ba? Muni kita, kung makikita taog ka ng makasasala mga igsoon,
mura taog ka nang ato na sila i-condemn, nga murag di na sila angayan maluwas. Kinsa may mag-ingon, kinsa angayan maluwas, kinsa di angayan maluwas. Pero take note mga kaigsunan ha, kaning babayi, dili paniluwas. So, dapat ang application na to ana mga dili luwas, dili na to sila i-condemn. Like LGBT. Di na to i-condemn para ma-open ang ilang kasing-kasing for the gospel of the Lord. Amen? Kanang mga bisyoso, kanang mga sugarol, kanang mga dautan sa katilingban. Dili na to sila i-focus ang ilang pananaw nga kinsa sila, unya ato silang ipin down nga wala sila kanabitang dili nindot ang ilang pagkatao para sa katilingban. Murag kita po ni judge po nila. So musira na sila sa makausab nila. Unya makausab nila si Christ man. So muna ang teaching ni Christ diri mga kaigsunan, instead na mo focus dito sa pag-condemn, i-focus dito sa self-reflection. Para makahinuklog ang katong nakasala, kaya ang kaning mga nagdala, nakasala masad ni sila, ang ilang sila is judging others. So para makahinuklog tanan, nindot kayong gibuhat ni Christ. Sa verse number 6 to verse number 9, sa 6 sa ikaduha nga bahin, ingon diri mga kaigsunan, but Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So murag siya wala nakadungog ato mga Pharisees nga nag-istorya, ning duko siya, ning luhod siya, unya nisuwat siya sa yuta. Murag nag-insulto siya sa Pharisees ba, no? Kung atong imaginon, kay murag sa dawa siya nakadungog nila. So na siya gisuwat, daghan kay naglalis, unsa may gisuwat? Tanawa ra gud. Ang gisulti sa Bible, naara siya gisuwat. Pero ang mga tao, ganahan jud makaibaw, unsay gisuwat. Wala naman gud gi-emphasize sa Bible kung unsay gisuwat. So, ayaw na nagkuti-kutiha kay mga sipyata. Ang giingon sa Bible, naa siya gisuwat. So, nagsuwat-suwat siya sa yuta. Verse 7. So, when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, kung unsa matong gisuwat dito, wala say pakabana ang mga Pharisees. Kay kung ang gisuwat ni Christ dito, tubag pa to sa ilang pangutana, mayon tato si Christ, basaha. Or, muhunong silang pangutana, kay nitubag na si Kristo, gisuwat lang. So wala natubag ang ilang pangutana, ngadto sa gisuwat ni Christ. So ayaw na lang labda inong ulo, unsay gisuwat dito, kay wala to gitubag ang ilang pangutana dito sa gisuwat. Kay sila mismo nagtanaw unsay gisuwat, mga igsoon. Nakasabot ta? So kung na'y maglalis nga unsa man jud gisuwat, sila na napasagdi na sila, mo-focus na diri sa gitubag ni Christ. Unsa may iyang tubag? Ingon din siya, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Self-reflection. Kinsa to ninyo nga wa jud nakasa? Kinsa ninyo ang perfect? Maoy una mo bato sa babay. Kay gusto nila, ang ilang yun gusto mahitabo ato, nga si Kristo mo'y una mo bato. According to the law. Pag gibuhat to ni Christ, guba ang grace nga giwali ni Christ. Kay nga naman, ni-adapt naman siya sa law. But Christ is the end of the law. Unsaon man niya pag-adapt sa gusto nga mahitabo sa mga Pharisees. Nga iya matong tapuson ang balaod. But not in the way, mga igsoon, nga iyang i-rebuke ang mga Pharisees, nga iyang inon sila, I am the end of the law. I will not cast a stone. Wala. Mag-self-reflection ta. Kinsa ninyo way sala? Pasabot, kinsa ninyo way sala about adultery?
Mo'y una mo bato. Mga igsoon, nahilom sila. Kay apilon silang bato. Magbinatuay sila. O, di ba? So, in verse number 8, the Bible says, and again, he stooped down and wrote on the ground. Kung sa may gisuwat dito, otro pa mo? Waman gisuwat ko doon sa usap pa mo? Gibot na gidrawing ag heart? Or smiley? Nisuwat na sa siya balik. In verse number 9, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Amen. Sa ato pa, adulterous tanan. Hadlok batuhon. Mao na, sige taghukom. Ikaw. Tempa, wa man na nahitabo nimo ang imong gihukom niya? O basin labaw pa? Mapito na ang principle ang nag-judging others. Sige kag panaway sa iyang muta, basin ang imo truso. Nagbabag sa imong mata. Nalimad ka na kadakong komparison ang nagkalahian ana mga igsoon ng muta o truso. Yung nagbabag sa imong mata, waka kita ana. Di ba? Dili gusto si Kristo mga igsoon nga kung naay taong makasala, diha ta mo dut-dut niya, ato siyang dikdikon og tamas ginawa tungod sa iyang sala nga nahimo. Because that is what the devil want, to destroy the creation of God. Now, kinsa man nato diri nga dili created sa Ginoo? Kinsa? Wala. We are all created by God. So, kita, we are entitled for that mercy, the mercy of God and the love of God and the grace of God. Entitled ta ana mga igsoon. Hilabi na karon panahon ron sa grace. Pero nganong sa simbahan daghan man gihapong judgmental spirit. Nganong daghan man nisunod sa mga Pharisee. Dapat dili. Dapat ang atong pag-atiman sa mga sinners, ato silang tabangan nga makarealize reflection, self-reflection. Dili ta mo compromise, pero ato silang ingnon, sala ni di ni maayo, not hurting them, but waking them up. Dako kay na siya nga obligasyon sa mga Kristohanon. Kay kung ingon ana ang atong spirit sa simbahan sa Dios, mga igsoon, mao sa na atong espiritu sa atong panimalay, wa gyud mga bungkag nga kaminyoon. Are you listening? Oh, adultery man ang giskutan diri. Ang mga tao, grabe kay manaway adultery. Kinsay wa na himong adulterous diri? He that looketh to a woman lustfully committed adultery. Okay sa mga laki diri, nga kung naay sexy kay mo agi, mo piyong. Nag-drive og motor, nagsunod, daghan kay diha mga backless. Piyong kay adultery. Nanihunong kag kalit kay naay na atbang ikan madumbulan. Di ba? Kinsa man laki karon nga dili adulterous. Di ba? Pasabot na sa Ginoo, do not judge because dili ka absuelto ana. Murder. Kung makita tagtaong nakapatay, murag makuyawan na ta ba? Paliw, kinipatay biya na. Pero ikaw daghan na kay kagikalagutan sa kinabuhi. Unsa may tawag sa Bible ana? Murder! He that hated his brother is a murderer. Okay sa diri wagi kalagutan. Nga inig tanaw pa lang nimo ni surok na imong dugo. Di ba?
Kung nakagibutang BP diha, wa na, ni sungko na kuan, kisami. Kita tanan guilty ta. Kung unsay salaan ng tao nga atong gi-accuse, kung unsay salaan ng tao nga atong gidaot o atong gikalainan sa atong buot mga kaigsunan, we are also guilty of that sin. And that is why God said, judge not that ye be not judged. Mo na yung pinaka-safe mga igsoon. So kung unsay hukom nga imong ihatag sa iyaha, unaha imong kaugalingon. Right? Kaya nga naman, guilty man tatanan. We all need the mercy of God. Mo na yung gibuhat diri, ang lesson niya, pag self-reflection mo, ayaw mo pag ingon-ingon nga, tarong ka. Tanan sila, nangawala. Hinay-hinay. Sugod sa mature, padung sa batanon. Nawagtang sila tanan, ang nagpabilin si Mary Magdalene na lang o si Christ. Now, number 3 and last. Mercy triumphs over judgment. If you are judgmental, you will be punished with the same sin that you accuse other people. But when you stand for mercy, you will triumph with mercy. Mas lahi gyud ni mga kaigsunan nga mapasayloon ta. In this moment, we witness the heart of Jesus full of compassion, forgiveness, and grace. He doesn't excuse her sin, but offers her a chance for transformation and fresh start. Dapat maunay attitude nato. We don't condemn people, but we give them chances to change. Kaya kung ato silang hukman, make sure nga dili yung ka masipyat sama sa iyang sipyat. Make sure. Now, can we make sure of that? Panalitan, suko kay ka, kay ngano na makak ka! Ngano na makak ka! Imo siya gi-condemn, kay makakot ka! Now, karon, imo siya gisilutan. Before ka mo silot ba? Before ka mo silot. Imo sa pangutanon imo kaugalingon, nakapamakak ba sad ko o wala? Kay kung nakapamakaksad ka, for sure, before nimo siya silutan sa silot nga imong ipahamtang niya, unaha imong kaugalingon. Kay mo na prinsipyo sa Ginoo. Kinsa toy walay sala sa imong gi-accuse, alang tawhana, mao'y una mo bato. O nya kay guilty masad ka. So unahag bato imong kaugalingon. Are you listening? So, naghatag ba ang Ginoo room for us to judge other people? Wala jud. Sugdi sa inyo panimalay. Before ka mo ulbo sa imong kalagot tungod sa iyang kasaypanan, unya, you're about to punish. Unahin mo ko galingon, pangunta na dayon. Dapat ko isa, parihaan ni iyang nahimo. Kaya kung wala, sige, go on. Go on, na kay right nga buhi mo, ana. Pero kung kita po, guilty po ta, ato ning ihatag ang grace, grace. Nindot ka ning self-reflection, ay? It will come us down. No? Kanang nagbukal-bukal na nato nga utok sa kalagot mga kaigsunan. Hinay-hinay kay ang blood pressure. Makatabang yun nimo kanang mag-self-reflection ka. Kinsa ka nga mohatag og judgment anang tawhana. Mapita na kanang lain kay paminawon ba? Nga kanang bitong kanang death penalty na magina no sa mga lain-lain nga mga nasud. Ang kanang bantig patay ba? Murag waysa. Gipatay siya kay nakapatay. Unya ang kanang tigpatay sa mga nakapatay, absuelto na siya nga patay magyapon na. Ako baka, kuhan ko ba, sa man yung balaod, oy? Muna ba nga, lisod ka ayo bitaw nga mukuanta ka lang mo, pahamtang taog silot, sa usa ka tao nga kita mismo, guilty.
So, kung adto ta mo focus dito sa kanang silutan nato ni sila, kay nakasaan ni sila, ari ka ta focus sa pagwali sa Ebanghelyo nga makahatag og kaluwasan sa mga tao. Amen. So that they could also begin their journey sa kausaban. Amen. Are you listening? Now remember again Mary Magdalene at this point is not saved yet. So what is the attitude of the believers towards the unbelieving people? Like this. But to the believers, the different story. Kay believer na ka, unya pagkahuman, ingon ana gyapon imong kinabuhi. So ni nato. Na may balaod ng Ginoo na, pero di man na may atong wali ron. Our attitude towards other people, nga kanang dili paluwas para makadawat sila sa Ebanghelyo and to have their own journey, mga kaigsunan sa ilang Christian life, para mausab sila. So kita nga mga Kristohanong diri, mag-practice ta nga di ta mag-judge. Amen? We are judging one another. So, naay mercy against judgment, daog yun ang mercy. In verse number 10 to verse number 11, the Bible says, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Di ba, gidaman siya para hukman? Nabay ni hukom nimo? Nabay ni condemn nimo? So verse 11, she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. To condemn people is a crime in the sight of God. That is a crime. You have not given them the opportunity to see changes, to experience changes in life. So dapat ato nang i-daladala sa ato kasing-kasing mga kaigsuonan nga di gyud ta mohukom og isig katawo gyud. Even among believers. Kay usa ka adlaw ningon pa si Galatians 6:1 mga igsoon, pagbantay basig ikaw na pud unya ang mahitabuan anang imong paghukom anang imong igsoon, basig ikaw na pud sunod mo'y mahitabuan anang nahitabo sa iya kinsa man unyay mo tabang nimo. If you are not going to help your brother, lahi man sa nang istorya god sa mga brothers god. Di ta mamikat anang mga tao, mga igsoon nga nasipyat sa ilang kinabuhi sa mga Kristohanon. Kay muabot ang panahon, kanang judgment nga atong gibutang sa ilang kinabuhi. Kanang pag-put down nato sa ilaha tungod sa ilang sala. Usa ka adlaw, ikaw na pud ana. Nakapait, sikag panaway, pero sa imong luyo, grabe, labaw pa sa imong pagpanaway sa imong igsuon. Unsa may itsura nimo? Unsa may itsura nimo? Unya kay baw ka kinsa may managang anak mga kaigsunan, ang imong pamilya nga nahibilin. Ina yang wa na ka. Kana kaliwat man ani kuan. Kisam dito. Wa na magbansiwag imuhang ligas nga si. Nindot man to nang legacy imo ibilin pero ligas man. Di mao. So di gyud maayo ning judgmental spirit mga igsoon. Let's focus on what is right. And let's help those people who are in the wrong side. Di gyud kita ang judge, igsoon. Di gyud kita ang judge. Puros ta hukmanan. Di gyud ta manghuhukom. Mao na nga ato kopyahon ni giingon ni Christ para sa mga unbeliever, do not judge them, but give them the Lord Jesus Christ. Go and sin no more. Change your life. Amen? Tanawa, tungod ani, sama sa nahitabo ni Apostle Paul, nga niadto siya sa Macedonia. Ang Macedonia ni tabang niya. Tanawa ra gud Mary Magdalene sa dihang gitanan na si Kristo ngadto sa Calvary. Wa gyud nawa si Mary Magdalene. Wa gyud nawa si Mary Magdalene. Gilubong na si Christ. Wa gyud nawa si Mary Magdalene. Hangtod na sa pagkabanhaw, mga kaigsunan, it was Mary Magdalene who saw first.
and who allowed Jesus to see first. Mary Magdalene. Nga mao'y gihukman sa mga Pharisees. Nga mao'y gitagaan sa Ginoo og chance nga mausab iyang kinabuhi. Di ba? Usay kita, maghukom ta sa mga tao, maabot panahon, mas buutan pa na nato. Nga, si kinsa unya ta. Nga sa reality, ang kanang atong gisigihag daot ang kinabuhi, mas buutan ba nila nato di ay. Uwawa na ito iatubang sa Ginoo ba? So sa may takeaway na ito, ani? Here are the key takeaways. First, mercy. Regarding mercy, Jesus, the sinless one, extends mercy to the guilty. His response reveals God's heart for forgiveness and restoration. Kita, kinsa man ta, sinner, linuwas, nakaambit sa kaayo ni Christ. Pero tanawag, unsay atong karakter towards those kind of people. Si Christ, sinless, but we can see mercy in His heart. Kita, mga sinner, unsa may makitaan sa mga tao na to? Mercy gyapon? Dili man mercy? Take this with you. Si Christ, way sala. Ginoo mga kaigsunan, pero naka-extend siya kaluoy ngadto sa mga nakasala. Kita, makasasala, bunga rasad ta sa mercy sa Ginoo, pero grabe kay ta mohukom sa mga taong nangasipyat. Mo nang gyud muratag correct. No? Koreksyonanan sa biyata. Ikaduha nga takeaway, no condemnation. No condemnation. Jesus doesn't endorse a spirit of hypocritical condemnation. Instead, He invites us to recognize our own need of grace and forgiveness. Kita ba? Nanginahanglan pud ta og kaluoy. Nanginahanglan pud tag pasaylo. Do you agree? Kitang tanan nanginahanglan ta, whether you like it or not, we need that from God. Alright? So kita nga nanginahanglan og forgiveness, kita nga nanginahanglan og mercy, kusog kay ta mo condemn. Kusog kay ta ba? So kung tanaw nimo perfect kayo ta, okay, condemn people. But here's Jesus. Kinsa may mas perfect kay ni Christ. He did not condemn. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Wala siya nag-condemn. Why do we condemn? Dako kay ni kuan leksyon nato mga igsoon. Nga dapat magkinabuhi ta isip usa ka believer. Kumulingi ta bisag asa ni kalibutan na we can see sinners, we can see people nga lami kayo i-condemn. But wait, you are part of them. So if you condemn them, condemn yourself as well. Pero lisod man na. So better not to condemn. No condemnation. Kay si Christ, iya biya ning consistent biya kayo ang Ginoo. Wala niya gi-condemn ang mga sinners. Sa dihang nakadawat na sa kaluwasan, there is no more condemnation for us. Ang Ginoo mismo nag-declare, wala na condemnation para sa mga believers. Pero tanawa ang mga believers, mga igsoon, zagsigi o condemn diha sa iyang usag-usa. Daku ag sipyat na tuan ni oy. Di ba? Ang Ginoo mismo, wala na siya nag-condemn nato. Sa dihang mamatay ta, langit ang yuta, no more condemnation. Condemnation for the sinners is hell. There's no more hell for us. Pero kita, grabe ta mo condemn og tao. Badlungon nato mga igsoon. Trabaho sa pastor mamadlong, wa mo na ko gi-condemn ha. Trabaho na kong mamadlong. Pero among us, mga igsoon,
Kaya naman relationship na to, isip usa ka simbahan. No? Diri, dapat mamadlong na gyud ta. Kaya that is the purpose of the pulpit. Badlungon na to ang sala. Pero pag mabadlungan ganin mo ang sala, ayaw personal lang nga, ikaw mo'y akong gikalagutan, wa ko naglagot nimo. Kung naigo ka, ay pod kalagot na ko. Kay ang atong giigo ang sala, mga igsoon. So kung nakabantay ka nga, naigo ka, na ay sala nga naa nimo, nga naigo sa mensahe, ayaw kuyog ana. Go and sin no more. You are not being condemned by God. You are rebuked by God. Dako kalainan ng gi-rebuke o gi-condemn. Ang feeling sa mga anak gani, pag badlongon sila, gi-condemn na sila. Wa mo gi-condemn sa inyong parents, gi-rebuke mo. Lahi na, God is commanding all the preachers to rebuke His people, but not to condemn them. Amen? So it's my job to rebuke you. It's my job to tell what is right and what is wrong. Pero kung masuko ang mga Kristohanon kay naigo, o niya ka na bang naigo, ang ilang giigo, wa magkagiigo. Parehara ba na ba? Kung nabuak ang plato kay nahog, wala gihog, nahog. Dako kalainan ng nahog o gihog. Di ba? O karon naghugas imong anak, nahog ang kanang baso, nganong imo man ang gihog? Kung gihog, mo na ana ang level sa imong kasuko kay gihog. O man na gihog, nahog. Accident. Accident happens. Di pa nasamtan na ito, igsoon? So ayaw, buhin-buhinin na imong kasuko kay wala gihog, nahog na. O para ka na nadumbulan ka, kaysa may gusto manumbol. So, lagot kay kagawas ka, hindi ko pa rin mo ako sa kinani mo gidumbulan. Wala gidumbulan, nadumbulan. Kaysa may gusto mandumbol nga, naguba man sa iyaha. Di ba, kaysa may gusto maguba imo sakyanan para lang maguba iyahang sakyanan. O, ngano nasuko man ka nga gidumbulan. Kaya nagtuo ka, gidumbulan ka. Ang imo ko naunaon ta, agoy nadumbulan ko. Aksidente. Nga nadumbulan. Kaya di man pwede aksidente nga gidumbulan. Gituyo magunang gidumbulan gud. Di ba? So, at least ba, mabuhin-buhinan atong kasuko. Kaya wa man gituyo. Amen? Kung gituyo, lahin na siya istorya. Ang istorya magundili, wala gituyo, ha? So, forgiveness, grace, diya tagi-invite sa Ginoo. Apply this in your life as well. No condemnation. We are not condemned, we are forgiven. No condemnation. Dapat ato nang i-apply po nga sa uban. Katapusan nga takeaway na to, our response. Kung sa may response na to, dapat ani. Like the woman, we must acknowledge our sin. Receive God's mercy and commit to a changed life. Maunay aton dapat response. Because we are all sinners, kung naay mo badlong nato mga kaigsunan, tinuod man niya siya adulterous. She knows what she did. It's true. The accusation is absolutely true. Pero ang pag-adto dito para silutan siya mga kaigsunan, wa nahitabo. Because she did not hide her mistakes. Wala siya nanagang sa kagalingon. Naghilom lang yun siya sa dang gi-accuse siya sa mga Pharisees. Wag yun siya nasuko. Wag yun siya nag-reason out. Pero ang mga Kristohanon karon sa dihang makuan ka, kanang ma-accuse ka, grabe reason out. Uy, noong sa, bisag tinuod ba? Diba? Bisag tinuod, grabe kay ta managang, uy. Tay pa ay sa panagang, tinuod, dili. Diba? Kung panalitan, tinuod, o di, paghilom lang diya, pangayog mercy, pangayog forgiveness. O panalitan, di ba tinuod, pastor? So paghilom lang diya, kapuyon na sila. Di man ka tinuod, nganong matreten man ka? Di ba? Kung accusation dili tinuod, just keep silent.
pasagdi na silang nagtagaw-taw diha. Wa man sila basis. Kay kung dili tinuod, wa jud sila kakuhaan og evidence nga para ipakita nila nga tinuod ang imong gibuhat. So, unsa may tubagon nimo diha nga wa man na, di man na tinuod. Yung tubag ka niya, ang imo ra matubag, hindi ko alam yan, I was born in the farm. Patay. Ay nalagtubag. Kaya wa man kay angay itubag. Di man na tinuod. Pero kung tinuod na, paghilom, unya usba, go and sin no more. Apply changes. Di ba? Acknowledge your sin. Tinuod bitaw na, pero gusto naman jud kong mausab. So, unsa pa may dagan istorya? Giangko naman niya, mag-usab naman siya. Imog yun niya, dili, kinala silutan jud ka, o na chance to change. Ayaw na pag-usab kay patyo na kakaroon. Kinsa man nato, diri pwede ta mohatag og death penalty. Ha? O gusto na gyud nato maguba iyang kinabuhi. So si kinsa man tang judge anang tawhana nga gusto na to maguba na gyud siya og di na siya pwede mag-usab. Wa man tay angay ana. So like the woman, ato sa di-acknowledge ang atong sala. So we don't condemn because we are also sinners. So ato i-acknowledge pod kini ato sala. Palitan kita na ang gi-accuse, tinuod man na ilang accusation, maghilom na lang ta. Kay tinuod man na, pasaylo ami Lord. No? Dawata ang mercy sa Ginoo. Unya, pag-usab. Simple. So pag ingon ana atong attitude, mausab gyud ta. Pero kung ikaw dugay na kang Kristohanon, nya ikaw kanang judgmental kay ka, unya dugay na kang Kristohanon, nya judgmental gyapon ka, something is wrong with you. Nganong dali ra man kay kakitag sayop sa mga tao, nya ikaw di gyud kita sa imo. Well, that's normal. The more you can see the mistakes of others, the lesser you can see yours. And we are not commanded to look at the sins of others. Ang mando sa Ginoo nato, atong bantayan ning atong kaugalingon, nga di ta masipyat. Dili ka masitag pamantay og sipyat sa uban. Kay nga naman, kita mo'y nagbutang sa atong kaugalingon sa dakong lungag sa kasaypanan. Yung sa oras nato paghawas, nga the more ta makitag mistake sa uban, the more mata maunlod sa atong kaugalingon, hindi ta kay bawo hinoon nga kita mo'y naunlod. We are destroying our own life. Di ba? Sa pagsigig panghimantay sa uban. Pagkumantay na kasi panghimantay na nag-drive sa beya kasi mong kinabuhi. At ano, kasi nakadusmo-dusmo. Di ba? Kita mo atong nagmotor niya, si pangaway atong nag-auto. Pusti na da ito. Lagutan na niya. Katulang naglakaw, tiguwang ba? Naglakaw siya. Lagot kasi sa kanang nag-auto. Kay, dugay kay ni Hunong ba sa kanang zebra line ba? Sige sama, puste na boom. Pagkadumbol niya, naglagot siya samot. Sa dito sa Ibo, nagsa nga nung lagot-lagot ka, ibo na natin gipasagdan unta. Total nakahunong man, gipaagi man ka. Abi kay nadugayan ra, lagot na kayo, di pusti siya pa doon. Yung pusti, di na bigyan ng iswag. Pusti ko. Di ba? Wala, nandusmo dito sa pusti mga igsoon. Sa iyang kaulaw, naglagot siya sa sa iyang gikasaban. Wata pa kanasuko ato, makakita kas pusti. Yung pusti, di mo gina mo iswag. Di ba? Para di masakitan na to atong kaugalingon, apply this. Have this take away with you. Sabta na to igsoon, kaya sugotag sa dili. Kani nga panghitabo is happening all the time sa atong kinabuhi. Dahil mga tao, duol na to, si kuan ba? O they're bringing somebody para imong i-judge. So, karon kinsa man, usao man nimo pag-apply ron. Kani, so sama sa gihimo ni Christ, kinsa to'y walay sala, mo'y unag bato. Ayog labay dayon. Ang problema na to, hatdan kay tag-istorya mo, labay man dayon tag-bato. Uy, paminaw mo, oy. Di ba? Nakasuway na babog, hatdan mo istorya?
Unya sa inyo gibuhat, nibato dayon mo, di ba? Maglain dayon imong buot. Di na dayon ka managad sa iyang gidaot. Agoy, nang labay kag bato. Dili literal nga nagmunit yung kag bato mga igsoon, mapriso magka. Dili literal, pero sa gibuhat nimo, sadang mo tan-aw na ka sa iyang gidaot, nadaot na imong pagtan-aw. Nilabay kag bato ana. Ayaw jud, do not cast a stone. Amen. Iya man ang istorya, naman sa to istorya sa lain nga kuan in the other corner. Nasa na iya istorya iya. So, before ka makadungog sa iyang istorya, kung gusto gyud mo na nga tinuon gyud tanan, listen to the both sides. Not only sa usa ka side, kay makaguba na mga igsoon one-sided. Dagan kay one-sided person karon. Listen to both sides because we are not like God who knows both sides. Nasabta na to igsoon. So kung naay hatdan-hatdan ka, mo nay trabaho baya sa kanang kaaway nga hatod-hatod istorya, ayaw ipaapekto imong kaugalingon hantod makahibaw ka sa kamatuoran. Wag yun ni Amen anay. Kay ngano ikaw may maguba ana. So thank you Lord for this lesson. Hinaot pa nga kani nga panghitabo ato ning himoong leksyon sa atong kinabuhi. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful lesson for us. Tinuod, good Lord, nagsige ni panghitabo sa among kinabuhi kanon. And we thank you, dear God, for reminding us, rebuking us today, nga dili may mahimong judgmental ngadto sa uban. And please, Lord, bless your people with this kind of heart. Imo ming gitudloan, Lord, nga mudagop lang gid mi diha nimo, kay kami pod nanginahanglan sa imong mercy. Kami nanginahanglan sa imong kaluoy. So please help us not to condemn others, but rather to embrace forgiveness, to embrace understanding other people. And thank you, dear God, for the opportunity kung naay mga panghitabo nga moabot sa among kinabuhi ani, nga mupamature sa among spiritual nga kinabuhi. Tabangin mi, Lord, nga dili na namo kalimtan. Tabangin mi, Lord, nga ikaw gyud ang among mahinumduman immediately para dili mi mo ma-fall into condemning other people. And thank you, Lord, for this invitation this afternoon. I pray that you will bless your people, dear God, to come to the altar and to praise you, to honor you sa lesson nga imong gitudlo kanamo karon. Help each and every one nga mausab ni ang among kinabuhi, Lord, kung naa man gani mi sa kaning pagka-judgmental. And I pray, dear God, na imong panalanginan ang imong mga anak sa dihang moanhi sila sa tubangan, Lord, with a kind of heart nga mahimo nga maghupon o mapasayloon ngadto sa uban. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, ibadlong ka sa Ginoo, gitudlo